Maayong adlaw kanatong tanan. Una, pasalamat to sino nga kitagaan ko og higayon nga makipagpaambit niya kaninyo sa kamatuoran. Importante mga igsoon ang pagpadayag sa kamatuoran tungod kay una mao kini maghatag kanatog lawom nga panabot mahitungod sa Dios ug sa iyang kaubuton, ug tungod ni ana mao kini maghatag kanatog kalipay sa atong pagpadayon ng pag-alaga kaniya. Ang akong i-share karon mga igsoon nga kamatuoran mao kining mahitungod sa 1 Timothy 3:15, no? Atong basahon unsa ning 1 Timothy 3:15, pero usa na to basahon doon ako'y pangutana. Doon ay duha ka pangutana nga atong tubagon. Una, ang church ba is the pillar and ground of truth? Ang tubag ni ana, yes. Kaduhang pangutana, ang church ba is the foundation of truth? Ang tubag na, no. Sa akong pagkat-on mahitungod sa biblical interpretation, doon nalay di man siguro tanan, no, doon na ko i-share ninyo nga akong nakatunan. Una no, magbantay ta nga dili ta mo kuha og kanang naay doktrina mahitungod laman sa usa ka verse, tungod kay kasagaran na musipyat ta ni ana, kay posible niya na nga verse nga itong gikuha dahil naghimo tag doktrina, posibleng mubunggo po sa laing mga passages o mga laing verses. Sa ato pa, usa sa nakatunan na sa pag-interpret, no, sa biblical interpretation, kinahanglan nga tan-aw na to ang whole teaching, labi na sa nagsuwat. Ikaduha nga ahong nasabtan may tungod sa pag-interpret sa Bible, kining ijang word itself. Atong i-define ang word itself, tungod kay di na to makuha ang buot pasabot sa author kundi nito sabton ang iyang pulong niini. Muna nga mobalik ta sa original, gitawag nag etymology, atong tan-aw na ang iyang origin of words. Muna nga karon atong basahon ang 1 Timothy 3:15. 1 Timothy 3:15. Okay. Balik ko na og pangutahan na gani ha. Atong tubagon. Ang church ba the pillar and ground of truth? Ang tubag na yes. Kaduhang pangutana, ang church ba the foundation of truth? Ang tubag na no. Ngano ka no? Ato ning tubagon, ato ning ansiran karon mga igsoon. Ato sang basahon ang 1 Timothy 3:15. Damo ko Bible dali. First Timothy 3:15. Nagaingon ang pulong sa Ginoo. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of truth. No? Balik ko na pagbasa. Ningon ang balang kasulatan gisuot ni Pablo sa 1 Timothy 3:15. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of truth. Okay mo kanigiingon ni Pablo, no? The church of the living God, the pillar and ground of truth. Okay. Atong hinumduman mga igsoon. Ang gigamit ni Pablo din niya sa 1 Timothy 3:15 nga words, no?
Kung tanaw no, kaya mo ko suwat din asar ba tong papel. Pero gisuwat diri Ang gigamit ni Paul sa words kay mobalik matas etymology. Ang iyang gigamit nga words ini sa pillar ang ground of truth. Istolos hay hidrayoma. Istolos hidrayoma. No mo gigamit ni Pablo sa 1 Timothy 3:15. Mo na gitawag og pillar and ground. Mo yung galik og pillar sa Greek na sa original kay isa nang balik man ta sa kanang naay etymology aron masabtan nato ang meaning ang but pasabot no. Ang but pasabot sa pillar sa Greek gitawag nag istolos. Ang sa ground pod sa ijang Greek gitawag po nag hidrayoma. Ang but pasabot niini firm. But pasabot nga ang istolos sa English na itawag ka nag support, to support. Kung imo i-combine ang istolos nga to support o ang firm nga o ang hidrayoma nga mao ang firm, kung imo na i-combine siya ang resulta na to support by holding firmly. Sa to pa punto din mga igsoon ang trabaho sa ang Church of the Living God nagiingon ni Paul dinhi nga the pillar and ground of truth. Mao day nga ang trabaho sa church, ang design sa church, mao day ang pag-support no to hold firmly sa kamatuoran. Atong hinumduman nga dili ang church maoy source sa kamatuoran, but pasabot dili siya dili nagikan dili siya ang original nga nagsukad ang kamatuoran. Sakto man ang giingon din nga the church, the living God, the pillar and ground of truth. Pero kining pillar and ground of truth dili kini but pasabot nga siya na ang source, kundili ang giingon diha to support imong ang trabaho sa church mo support ka sa kamatuoran, to support by holding firmly to the word of truth or to the word of God. Ngano mang may gipaday dinhi kay tan-aw na to ang laing bersikulo sa suwat gyud po ni Timothy ni Pablo nga tong Timoteo. Mo na giingon nga dili ta mokuha og usa ka verse nga atong ikuan atong maghimo tag doctrine ni ana kay magbunggo man example. Ang balik ko na ang gigamit ni Pablo dinhi sa 1 Timothy 3:15, the pillar and ground of truth, istolos hidrayoma. O di ko masajop sa paglitok sa word, istolos hidrayoma ang gigamit nila sa 1 Timothy 3:15. Pero doon na po yung word na gigamit si Pablo sa 2 Timothy 2:19. Ato na i-compare kay lisod ang author gud maigsoon, basta ang author magsuwat dili sa pwede magbunggo, dili pwede nga mo ni ijang pagtulunan sa pikas na pud nga libro mo pwede sa pagtulunan nga mo resulta hinog pagbunggo. Okay, tan-aw na to ang laing bersikulo sa suwat ni Pablo sa mutong Timoteo sa 2 Timothy 2:19. Okay, ang giingon sa 2 Timothy 2:19, nevertheless the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His. Okay, ang gigamit ni Pablo din niya sa word nga foundation sa 2 Timothy 2:19, lahi ang isa pong gigamit didto sa 1 Timothy 3:15. Kaya ang ijang gigamit dito sa 1 Timothy 15, balik ko na no, lisod malitokon pero paningkamutan malitok. Ang gigamit sa 1 Timothy 3:15 is tolos hidrayoma. Ang but pasabot ni ini
to support no, to support by holding firmly, no. Ang gigamit ni Pablo sa ato inotis, ang gigamit ni Pablo din niya sa 1 Timothy, sabi ni 2 Timothy 2:19, dili istolos hydranuma, kundili ang gigamit ni Pablo din niya sa word nga foundation, Timilios, no? Timilios. Sa to pa doon na kalainan. Sa to pa ang punto ni Pablo din niya, kung atanaw na to ang 2 Timothy 2:19, giingon diha, nevertheless the foundation of God standeth sure. Sa to pa doon ay foundation of God. Ang foundation of God, ang pangutan na karon, mabitaw nangutan na ko sa Pilmero, ang church ba is the pillar and ground of truth? Yes. Yes na siya ha. Ang pangutan na karon, balikon ho. Ang church ba is the pillar and the foundation of truth? Yes. Pero moingon na gani kag ang church ba is the foundation of truth? No. No. Kay nga naman, muhisgot gani kag foundation mga igsuon. But pasabot, diha nagsukad. Diha nag-originate. Mabitang pangingog source, tubod. Diha nagtubod, diha nagsukad. Sa to pa ang kamatuoran, wala magsukad, nagikan o nagsukad diha sa church, kundili nagsukad kini sa Dios. Kaya nga naman, tanawa ra godo, ingon ng Biblia, nevertheless the foundation of God is standeth sure. Ang question din niya, kinsa maning foundation nga giingon din ni Pablo nga the foundation of God standeth sure. Okay, atong pangutan upos Pablo. Kay si Pablo may nagsulti niini, ato pa usab pangutan us Pablo, kinsa ning foundation? Kay sa nung gikaingon, lahi ang punto ni Pablo dinhi sa 2 Timothy 2:19, lahi pod ang punto ni Pablo sa 1 Timothy 3:15. But pasabot kung si Pablo, siya ang author sa 1 Timothy 3:15, siya po'y author sa 2 Timothy 2:19, di pwedeng magbunggo na. Kaya nga naman, sa interpretation sa Bible, doon ay gitawag og kuan. Hindi ko masasabab, doon ay gitawag og coherence. Doon ay coherence. Ang buot pasabot sa coherence, kanang doon ay continuity sa ideya sa iyang sinulat. Di pwedeng magbunggo. Okay, tanaw na to karon. Kinsa maning foundation of God nga standeth sure? Ang simbahan ba ni? Or si Kristo? Okay, tanaw na to. Kasi si Pablo may nagsuwat nini, si Pablo usab atong patubagon. Okay, balik ko na pagbasa ang 2 Timothy 2:19, nevertheless the foundation of God standeth sure. Balik ko na ang gigamit ni Pablo dinhi sa word nga foundation of God, sa akong gisuwat diri, Timilios. Ang gigamit ni Pablo ngadto sa 1 Timothy 3:15, dili Timilios, istolos hydraioma. Hindi ko masazob sa paglitok, kay Greek man lagi ni. Muna to pangutan-on, kinsa maning giingon din ni Pablo nga giingon sa 19 nga nevertheless the foundation of God standeth sure. Si Pablo usab atong patubagon. Ang gisulti ni Pablo sa 1 Corinthians 3:11. Tanaw na to. 1 Corinthians 3:11. Ingon si Pablo, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Sa ato pa, klaro na gud kadto, di na pwede na tug i-twist. Balikon na ang pangutana, ang duha ka pangutana ha, ang church ba the pillar and ground of truth? Ang tubag, yes. Ikaduhang pangutana, ang church ba is the foundation of truth? No ang tubag na. Baliko na ho, pag-ingon sa 1 Timothy 3:15, the church, the living God, the pillar of ground of truth, dili abot pasabot nga siya ang source, diha nagikan niya ang kamatuoran. Siya'y gihatagan
sa kamatuoran. Dili nagikan diha ang kamatuoran, siya gihatagan sa kamatuoran. Kay balik ko no kang istolos og hidra-nomia ba to? Unsa ba tong words diha sa to? Balik ko na ho kay ang meaning sa istolos hidayuma ambot pasabot na to support. Sa to pa ang trabaho sa simbahan mao ang pag-support. Mura na ka ng og sa building pa na maigsoon. Ingani ni og sa building pa nako illustration no. Madyo untag makuha ninyo ang akong illustration. Sa building mga igsoon, ingani ni, kung mao ni building, magsuwat ko dire no. Kung mao ni building, dahil sinuwat na ho. Foundation. Okay ni mo ni ajang pillar. Okay. Okay, nakita ninyo ang akong illustration. Okay. Kung sa building pa ni, kining pundasyon mga igsoon, nanis ilawom. Kasagaran ng pundasyon sa building, nas ilawom. Di man ni makitaan. Di ba? Di na makita ang pundasyon. Ug muna'y pinakalig-on nga pundasyon. Nga naman, kini. Nga nung pinakalig-on nga pundasyon, tungod kay ang tanang kabugat sa building, naadinhi ang kusog. Si Jay nagkuas kabugat sa building. O kining pillar, kining kilid, kining poste haligi, mao kining nag-support. Dili ang foundation. Kung imong tanawon, dili ang foundation. Kung mao ni building, ang pillar dili ang foundation. Di ba? Klaro no? Ang foundation mao kini. Ug si Kristo mao ang foundation, ang church kining pillar. Gamay nag-support. Ang punto di bista mga igsoon, ngani ni saya no pagka-istorya ba? Saya no pagka-istorya. Ang Diyos, no? Wa pa matukod ang kalibutan, nagpili na siya og kuan ka ng mga katawhan. Church, iyang gipili na wa pa matukod ang kalibutan. Kung basahon ninyo ang Ephesians 1:4 o Romans 8:28 to 30, nan siya gipili. Ug kanang gipili niya nga katawhan mo gitawag nag-church. Ang pangutan na ngano iyang gipili na. Ang usa lamang katumong ug tuyo nga yung gipili na kay mao na iyang gihatagan sa kamatuoran, kay arong kamatuoran nga iyang gihatag sa iglesia nga iyang pinili mo po na isabwag ngadto sa mga katawhan. Sa to pa ang iglesia wa diha nagsukad ang kamatuoran, wa nagikan kundi ang kamatuoran nagikan sa Dios, nagikan diha ni Kristo nga gihatag diha sa iglesia. Okay. Niingon sa akong basahon sa Bisaya. No. Eron kuan na to. Atong tan-awon di sa Bisaya sa Kaduhang Korinto 3:11. Tanaw nato Ikaduhang Korinto 3:11. Tanaw na to. Kaduhang Korinto 3:11. Asa ba ni? Kay wala nay laing patukuranan nga ikapahiluna ni bisan kinsa gawa sa napahiluna na nga mao si Ginoong Hesukristo. Okay, klaro na ha? Balik ko na ho. Ang simbahan, sidya ang pillar and gown of truth. Sidya ang nag-support sa kamatuoran. Dili siya mooy sinugdanan sa kamatuoran. Wa nagsukad ang kamatuoran. Ang kamatuoran nagsukad diha kang Kristo. Klaro man gingon ni Pablo. Wala na ilang patukuranan, wala na foundation si Kristo. Si Kristo ang foundation sa truth. Tungod kay mismo si Kristo is the truth. Di ba iya man ang giangkon? Ningon man si Kristo nga sa John 14:6, I am the way, I am the truth. Kung mo nang pag-ingon ni Kristo, I am the truth, muna kung imong tan-awon ang Matthew 16, tukuron ko ang akong iglesia. Nga kanang iglesia nga iyang gitukod mo na gihatagan niya sa kamatuoran. Aron ang kamatuoran yang gihatag mo kanay iyang isang yaw sa iyang iglesia. But pasabot ang kondisyon si Kristo ra. Ug ang iyang iglesia mo na nag-support sa kamatuoran. Ug giklaro na ni Pablo. Kung imong tan-awon, kung imong pamalandungan ba, ang 1 Timothy 3:15 ug idiretso nimo 16 maklaro diha. Ingani ni mga igsoon. Tong basahon 1 Timothy 3:15.
1 Timothy 3:15 to 16. Gaingon ang pulong sa Ginoo. 1 Timothy 3:15 to 16. Nakaingon ang pulong sa Ginoo sa 15. Apan kung malangan ako, kining sulata maoy magtudlo kanimo kung unsaon nato sa pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Okay, diha sa balay sa Dios. Kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Okay. Balik ko na ho, ang pillar ug kuan din hiya, pillar and ground, dili kini foundation, kundi support, istolos to support. Kaya ang gamit ni Pablo mahitungod ni Kristo nga foundation, timilyos, dunay kalainan. Sa ato pa, ang trabaho sa iglesia mao ang pag-support sa kamatuoran. Nga kanang kamatuoran gisaysay ra usab ni Pablo diha sa 16. Nagdugtong naman tanawa ang 16. Ingon sa 16. Asa to 16. Niingon sa 16. Dito 15 ta, dito. Apan kumalangan ako, kinahanglan kining sulata maoy magtudlo kanimo kun unsaon nato pag kinabuhi diha sa balay sa Dios. Kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran. Walay makalimod unsa kadako tinago sa atong relihiyon. Giingon sa English sa The Mystery of Godliness. Nagpakita siya ingon nga tao. Kinsa man Nagpakita siya ingon nga tao og napamatud-an nga matarong pinaagi sa espiritu og nakita siya sa mga anghel, giwali siya ngadto sa kanasuran, gituuhan din sa kalibutan ug gibayaw ngadto sa langit. Sa ato pa klaro na nga si Kristo kini. Ato pa ang trabaho sa iglesia mao manigud ni ingon ni Pablo ngatong Timoteo. Si Pablo kana bang gusto makikita ni Timoteo nga to sa Epeso, kasi Timoteo to man nagpastor sa Epeso. Unya ka na Epeso diha kay grabe man na. Grabe gud na nagud diha ang kanang naay templo ni Artemis nga kung di ko masazop dunay mga sa templo dunay mga 127 ka mga pilar nga haligi nga maoy nagkuan na nga naghatag po ka ng support sa maong templo. Siguro sa horan ning pagsabot siguro pod diha pod siguro gikuha ni Pablo nang kanang giingon diha the pillar and ground of truth. Kay kasabot man siya diha sa Epeso nga grabing templo diha. Mo nang ang trabaho sa iglesia, balik ko na wala nagikan diha ang kuan, dili siya ang source sa kamatuoran. Si Kristo ang source kamatuoran. Kay si Kristo man source kamatuoran, nagpili sa iglesia, yung gitukod iglesia aron maoy mo padayag sa kamatuoran nga mao ang pundasyon ug walain si Kristo. Ug giingon da sa 16, gibayaw ug gibayaw diha sa hitasan. Wa may lain si Kristo na. Muna mga igsoon, balik ko na ang kuano agi og summarize. Mubo ra man gud ni mga igsoon, igo ra ko nagpadayag ba sa gamay na knowledge may tungod sa Bible. Balik ko na ang duha ka pangutana. Ang church ba the pillar and ground of truth? Yes. Nganong pillar siya? Ang pillar dili na equivalent. Ang pillar and ground of truth dili na equivalent sa foundation. Kay lahi ang pillar and ground sa foundation. Muna ang gigamit ni Pablo sa 1 Timothy 3:15, pillar and ground. Usabot pasabot ng pillar and ground, support. To support by holding firmly the word of truth. Muna'y trabaho. Muna'y ibot pasabot ni Pablo sa 1 Timothy 3:15. To support by holding firmly the word of truth. What may lain the word of truth? Si Jesus Christ man.
Ato pa iyang trabaho mo ang pag to hold firmly the doctrine, the truth, the doctrine of Jesus Christ. Ganun ang to hold firmly man. Ganun ito hold firmly man ang doctrine ni Kristo. Mo nga nung may trabaho sa church tungod kay dunay mga mini nga pagtulunan. No? Unda sa laing verse pod sa 2 Timothy 2:19 ningon si Pablo nga nevertheless the foundation of God standeth sure. Sa to pa ang gigamit ni Pablo didto sa 2 Timothy 2:19 foundation gadud nga word. Ug giingon kana sa Greek nga Timilios, no foundation. Ag sa 1 Timothy 3:15 dili sa Timilios ang gigamit, istolos nga mo to support. Support siya sa word of truth. Dili diha nagsukad niya ang word of truth. Dunay sinugdanan ang word of truth. Si Kristo. Balik ko na ho muna nga si Kristo man ang kamatuoran, no? Iyang gipadayag ang kamatuoran, da siyang gitukod ni iglesia. Kaya ang gitukod ni iglesia mo kanay support, no? By holding firmly the word of truth mo si Kristo. Sa ito pa muna trabaho sa munibot pasabot sa 1 Timothy 3:15. Dili siya ang source sa truth. Si Kristo mao'y source sa truth. Ang trabaho sa simbahan maora ang to uphold or to hold firmly the doctrine of Jesus Christ and Jesus Christ himself. Kay mao kana ang truth. Klaro na to mga igsoon? No? Ingana mo na ang kuanggod usa sa nakatunaw sa interpretation. Muna ka muna mo Bible les injo. Injong tan-aw ng 1 Timothy 3:15 ug 2 Timothy 2:19. Duna gajoy dakong kalainan. Ang 2 Timothy 2:19 nagisgot nga si Kristo ang foundation sa truth. Ug gisaysay na ni Pablo sa 1 Timothy 3:11. Ug ang 1 Timothy 3:15 dili ang simbahan mo'y foundation of truth, kundi ang simbahan pillar and ground of truth. Kung sa itong pillar and ground of truth, dili siya ang foundation. Pag yung pillar and ground of truth, siya ang nag-support by holding firmly the word of truth. O ako mga igsoon, ang hinaot ko nga bisan inganira nga pagpadayag diha kaninjo, actually wa gadud si Jana kana bang na kana siguro gamay nga wa mahan-ay no sa akong pagpanulti. Pero ang pinakapunto din mga igsoon, klaro gajud nga lahi ang 2 Timothy 2:19, lahi pod ang pasabot ni Pablo sa 1 Timothy 3:15. Ang 1 Timothy 3:15 ang gigamit nga word ni Pablo diha kadtong istolos o sa to usa lisod man to hilwason tong usa. Basta ang gigamit ni Pablo diha sa 1 Timothy 3:15 lahi pod ang gigamit ni didto sa 2 Timothy 2:19 nga words. Muna importante sa interpretation nga atong masabtan ang iyang etymology of the word, the origin of words. Kay lisod man og di nato masabtan. Pag ingog pillar and ground of truth, ang atong una-una diha jud kutob. Kung di nato tun-an ang pulo nga pillar and ground of truth, kay atong hinumduman mga igsoon nga kining New Testament gisulat ni Greek, wa ni gisulat sa English, wa ni gisulat sa Bisaya, gitranslate na niya masabtan nato. Muna og mangita tag deeper meaning sa word atong tan-aw ng original. Di ba? Example kanang giingon da sa 2 Timothy 3:16 nga kanang naay ang pulong uli ko masadjop no sa Bisaya, ang pulong gisulat uban sa lamdag sa Dios. Bayon sa nato pag-interpret na nga ang pulong gisulat uban sa lamdag sa Dios. Pagkutan unta kung sa may lamdag pastor, unsa may lamdag igsoon. Di ta katubag kung si lamdag. Aron masabtan nato ang giingon nga ang pulong sa Ginoo gisulat uban sa lamdag sa Dios, atong tan-awon ang iyang etymology. Sa English na inspiration man na. Ug nga rin pag inspiration, lisod pud agyang meaning. Di pud nimo matubkad ang iyang lawom nga meaning.
Pero kung tan-aw nimo ang 2 Timothy 3:16, kay giingon diha nga ang pulong sa Dios gisuwat uban sa lamdag, ang balang kasulatan gisuwat uban sa lamdag, at makita nimo na unsang lamdag sa Greek. Unsa ang lamdag das Greek kay di man lamdag, di man ang lamdag sa Greek kay kuan man, Theopnostos. Karon, kung tanaw sa ng Theopnostos, diha magsugod ang imong saktong interpretasyon. Sa to pa ang Theopnostos, compound words na siya, composes of two words, Theo and Nostos. Theo means God, Nostos breath. Sa to pa ang word of God is God's breath. Dili siya word of God is lamdag. Di ba? Nakuha ninyo. Muna ang but pasabot no, ang but ingnon mga igsuon. Aron masabtan jud nato no, di man ko expert ni ini, pero do na nagjoy ko nakantiguhan nga aron i-share ninyo kay ilisod pug di na i-share ninyo no. Ako i-share kay gusto man tag kamatuoran, gusto man tag tinuod. No, adyo lang tanawa akong kinabuhi kay musipyat ang pugo. Pero kini lamang pagtulunan ba? Nawa ha? Nawa. Ang gigamit diha sa 1 Timothy 3:15, pillar and ground. Unsa may but pasabot? Moto mo balik tas iptuloy. Unsa man ning pillar and ground no? Aron masabtan ang interpretation ni unsa man pillar and ground of truth. Karon digtan-aw nimo sa pillar and ground of truth kay giingon mo diha sa Griego nga istolos hydra yuma. Istolos hydra yuma. Imo na pud nang sabton unsa kay but pasabot ni ini. Siyempre manguan man kag source. Lisod mag-imo-imo ra. Mangita kag source. Mga kanang source nga kana bang tinuod, ato po nang source nga di tinuod, mo nang mangonsulta kag mga tao, mo nang kabahin is yung pagtuon, kabahin is yung pag-research. Mo na ang pillar of ground of truth kay sa Griego kay istolos hydra yuma man, jambot pasabot niya kay to hold man, to support. Ang istolos kay kuan man, to support. Unsa ang hydroium niya gikan sa word nga hydraos, firm. Sa to pa, ang pillar of and ground of truth diha sa 1 Timothy 3:15 to support by holding firm the word of truth. To support, dili siya ang foundation sa truth, kay si Kristo ang foundation sa truth. Di nakuha na to, di ba? The church of the living God, the pillar and ground of truth. Ug ato ning kanang binugason pag istorya, that the church of the living God that supports the truth. Nga na ba, binugi nga pag-istorya. Dili siya ang foundation, kaya ang foundation si Kristo. Ingos Pablo, what na ang foundation nga gaypahiluna? Si Kristo na. Diba? Kung gigamit ni Pablo sa 2 Timothy 2:19, moto'y klarong foundation. Giingon ang word nga foundation sa 2 Timothy 2:19, ang word nga foundation sa Greek na Temelos. Temelos. Diha, kung di ko masadot no, diha, aambot asa nga words niya nga na may akong nakit-an sa iyang meaning nga, diha nagsukad sa Temelios, diha, napod diha siya usapod sa root word, no? Nga namugna ng Temelios nga word ka ng letos. Kasabot mo ng letos? Sa Temelios nga word, na diha ang letos. Kasabot mo ng letos? Di ba naman sa science, lithosper? Saan ng litos? Litos means rock. Diyan kisa may laing rock. Ang simbahan day mo'y rock. Jesus is the rock. Diba? Ato pa, imo nang nakuha karon ang saktong interpretasyon based sa etymology sa words. Balik-balik kong dyan ni 1 Timothy 3:15, pillar and ground of truth. Ang gigamit is tolos hydra yuma. Wa mo gamit si Pablo ng Temelios. Kaya kung ninggamit pa si Pablo Temelios, ingani sa iyang words, the church of the living God, the foundation of truth. Dili, wa siya gamit og foundation nga word nga Temelios. Ang iyang gigamit is tolos hydra yuma. But pasabot, to support by holding firm the truth, which is Jesus Christ. I hope mga igsoon, no, ako naghampo, naglaom nga niini nga simple ra no. Sa nagikaingon di man ko siguro
master niini nagtuon lang pug ko, no, o kini nga pagtuon maigsoon dili man ni paranaho kini pagtuon dili man ba benepisyo na ho kundi makahatag pug ko diha ninyo panabot. Munang balikon ho ang pangutana, ang church ba pillar ang God of truth? Yes. Ikaduhang pangutana, ang church ba the foundation of church? No. Okay, kuha na to ang kalainan. No. This is foundation. Si Kristo ang foundation sa kamatuoran. Diha nagikan kamatuoran ni Kristo. Ug ang church maura ang to upholds, to support by holding firmly the truth, which is Jesus Christ and His teaching. Okay, daghang salamat sa inyong pagpamati, sa pagpaminaw. Ug susiharang ka ng bersikulo nga akong sulti, kay mas maadyo ng inyong susihon kay diha sa pagsusi mapatud-an man ninyo. Kay mo nagiingon ni Pablo nga ang taga Berea grabe ka noble sila nga tao. Kay nga naman dili lamang sila naminaw ni Pablo kundi ila pala yung gisusi ang gisulting Pablo tinuod ba gajud. Mo kini ako asusiha ninyo mga igsoon kung tinuod ba. Doon na ba'y kalainan sa 1 Timothy 3:15, balikon ha, 1 Timothy 3:15 ug 2 Timothy 2:19. Tanawa diha ang words nga tun-in na ang words nga pillar and ground sa 1 Timothy 3:15 ug tanawa pod ang 2 Timothy 2:19 nga foundation. Dunay kanan. Muna nga diha balikon na ho diha sa pag-interpret usa sa kunakatunan kinahanglan nakasabuta sa iyang etymology of words tungod kay diha nato mahan-ay masabot ang konteksto sa abot ingnon sa maong author. Dili jud magbunggo ang author. Kay lisod ang author magbunggo, wa nay motuo sa iyang pulong. Daghang salamat. God bless us.